Nararanasan mo na bang kahit anong pilit mo, parang lalong lumalayo ang mga bagay na pinakagusto mo? Virgo, hindi ito malas, ito ay banal na panahon. Hindi ka pinapahabol ng universo, inihahanda ka nitong tumanggap. Ang isang bagay na nakatadhana para sa iyo ay matagal nang naghihintay sa katahimikan, maingat na umaayon sa likod ng mga pangyayari. Ang mga senyales, panaginip at tila mga pagkakatugma, hindi yan basta nagkataon. Ang mensahe ngayong gabi ay hindi lamang pagbabasa, ito ang simula ng iyong pagbabago. Manatili hanggang sa dulo, dahil ang maririnig mo ay maaaring baguhin ang buong direksyon ng iyong buhay, at ipapakita sa wakas kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Virgo, matagal mo nang pasan sa puso ang bigat ng mga panalangin walang kasagutan. Ibinuhos mo na ang lahat, naghintay ng may pagtitiyaga, at madalas mong tinanong kung bakit tila lumalampas lang sa iyo ang mga biyaya. Pero ngayong gabi, may pagbabago sa enerhiya sa paligid mo, tahimik ngunit makapangyarihan. Ibinubulong ng universo na tapos na ang panahon ng paghabol, at nagsimula na ang panahon ng pagtanggap. Naroon na ang mga palatandaan, isang panaginip na tila totoo, isang biglang katahimikan matapos ang luha, o isang pangalan na paulit-ulit mong naririnig. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga banal na mensahe, mga pahiwatig ng langit, na gumagabay sa iyo patungo sa kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo. Sindihan mo ang kandila, huminga ng malalim, at buksan ang iyong kaluluwa, dahil ang mga susunod na mangyayari ay magpapaalala sa iyo na walang tunay na nawawala sa mata ng tadhana. Ang pakikibaka ng paghabol. Virgo, hindi kailanman naging madali ang iyong paglalakbay. Ikaw ang laging nagbibigay, ang laging nagbabalak, ang laging naghihintay, minsan, mas matagal pa kaysa sa nararapat. Naniniwala ka sa pagsisikap, sa katapatan, sa paggawa ng tama kahit masakit. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, matagal mo na ring naramdaman ang hapdi ng paghabol sa isang bagay na patuloy na lumalayo. Marahil isa itong tao, isang pangarap, o isang bersyon ng iyong sarili na akala mo'y kailangan mong marating. At sa bawat pagkakataong inabot mo ito, parang tubig itong dumudulas sa pagitan ng iyong mga daliri. Sinabi mo sa sarili mo na siguro hindi lang tama ang oras. Kaya mas lalo kang nagsikap, mas matagal kang nanalangin, at halos hindi na nagpahinga, naniniwalang kung gagawin mo lang ng kaunti pa, makakamtan mo rin ang inaasam ng puso mo. Pero Virgo, hindi ganun gumagana ang tadhana. Ang mga bagay na nakalaan para sa iyo, hindi kailangang habulin, kusa silang lumalapit kapag handa na ang iyong kaluluwa. May mga gabi na tinanong mo ang lahat. Nagsindi ka ng kandila, bumulong ng dasal, at pinagmasdan ang pag-indayog ng apoy na parang dinadala nito ang iyong mga tahimik na hiling patungo sa langit. Naalala mo pa ang tinig ng iyong ina na nagsasabing, kapag para sa iyo, hindi kailanman mawawala. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, nanatili ang kirot, ang pakiramdam na may kulang, na kailangan mo pang patunayan ang iyong sarili. Ngunit ang katotohanan, Virgo, ay hindi ka kailanman itinadhana para habulin. Ang paghabol ay hindi mo layunin, iyon ay iyong aral. Bawat tawag na hindi sinagot, bawat pintuang nagsara, bawat taong lumayo, hindi iyon pagtanggi, kundi paggabay. Itinuturo sa iyo ng universo na huminto, huminga, at magtiwala na ang mga bagay na para sa iyo ay matatagpuan ka rin, kahit sa gitna ng katahimikan. Alam mo, Virgo, ang paghabol ay nagmumula sa takot, takot na kapag tumigil ka, mawawala ang lahat. Ngunit ang pananampalataya ay umiiral sa katahimikan. Tulad ng dagat na humihila ng alon ng walang puwersa, ganoon din hinahatak ng tadhana ang mga marunong magpaubaya. At bagaman ang pagpapasakop ay tila kahinaan, ito ang pinakamataas na anyo ng lakas. Isipin mo ang mga sandaling sinubukan mong kontrolin ang lahat, nang ipinaglaban mo ang pag-ibig na hindi ka naman ipinaglaban, o pinilit ang mga pagkakataong ayaw magbukas. Hindi ka nagkamali sa pagsubok, isa ka lang taong may pusong sabik mapansin. Ngunit bawat pagkaantala, bawat hindi, bawat pagdurusa, iyon ay marahang bulong ng universo na nagsasabing, hindi pa ngayon. May mas magandang darating. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihang kapag naghulog ka ng barya sa umaagos na tubig at binigkas ang iyong pangalan, ang iyong kahilingan ay dinadala sa daigdig ng hindi nakikita, hindi para kalimutan, kundi para sagutin sa tamang oras. Ganyan din ang iyong mga dasal, Virgo, mga baryang inihulog sa agos ng universo. Hindi ka binaliwala ng agos, dinala lamang nito ang iyong hiling sa lugar kung saan ito maaaring lumakas, luminis, at umayon sa pinakamataas mong kapalaran. Ngayon, nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga bagay na dati mong hinahabol, sila naman ang lalapit sa iyo.
Ang mga taong hindi nakakita ng iyong halaga, sila na ang makakakita ng iyong liwanag. Ang mga pintuang minsang nakasara, bubukas ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang tumakbo. Tatayo ka ng matatag, payapa, at nagliliwanag at ang mga para sa iyo ay agad kang makikilala. Kaya ngayong gabi, humina ka ng malalim. Sindihan mong muli ang iyong kandila. Banggitin ang iyong pangalan at sabihin, hindi na ako humahabol. Ako ay umaakit. Nagtitiwala ako sa tamang oras ng aking buhay. Narinig ka na ng universo, Virgo. Hindi na sayang ang iyong paghihintay. May paparating na maganda, may pangmatagalang biyaya, dala ng pananampalataya, hindi ng puwersa. At kapag dumating ito, mauunawaan mo na ang bawat dasal na tila hindi sinagot noon ay mga kasagutan na pala, nakatago sa anyo ng paghihintay. Ang paglipat ng universo. Virgo, may makapangyarihang pagbabagong nagaganap sa hangin sa paligid mo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit dama mo na ito, ang banayad na katahimikan matapos ang kabuluhan, ang payapang hudyat bago magsimula ang bago. Matagal nang inaayos ng universo ang iyong landas, inaalis ang mga bagay na hindi na para sa iyo, at nililinis ang daan para sa mga biyayang nakahandang dumating. Hindi ito parusa, Virgo. Isa itong paghahanda. Sa loob ng mga buwan, maging taon, nabuhay ka sa pagitan, kalahating umaasa, kalahating sumusuko. Sinubukan mong magpatuloy, ngunit may di nakikitang sinulid na patuloy kang nakatali sa mga bagay na inakala mong nakalaan sa iyo. Ngunit ngayon, napuputol na ang sinulid na yon. Ang mga bagay na dating sumisipsip ng iyong lakas ay unti-unti nang naglalaho. Ang mga nagdulot ng kalituhan sa iyong puso ay nagiging malinaw. Unti-unti ka nang umaayon sa tadhana, kahit hindi pa ito halata. May dahilan kung bakit tila tumigil ang lahat. Ang mga taong nanahimik, ang mga planong bumagsak, ang mga pintuang hindi nagbukas, lahat sila ay may banal na papel. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay sagradong sandali ng paghinto, ang pagitan bago ang isang banal na pagliko. Ibinubulong ng universo maghintay. Hindi pa tama ang oras sa ngayon. Alam mo, Virgo, ang paglipat ng universo ay hindi maingay. Hindi ito dumarating na may kulog o kidlat. Nangyayari ito sa katahimikan, sa mahinang ugong ng iyong kutob, sa panaginip na paulit-ulit bumabalik, sa numerong parating mong nakikita kahit saan ka tumingin. Katulad ito ng kandilang kumikislap kahit walang hangin, o ng biglang paggising mo sa ganap na 3 oras 33 minuto ng madaling araw na may pakiramdam na may nagbabantay sa iyo. Hindi iyon pagkakataon, iyon ay pagkumpirma. Ang enerhiya ng iyong mga ninuno ay naglalakad sa tabi mo, Virgo. Ang mga nauna sa iyo ang gumagabay sa pagbabagong ito. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong gabay ng ninuno. Ito ang hindi nakikitang puwersang nagpoprotekta sa iyo kapag naliligaw ka, ang init na yumayakap sa iyo kapag pakiramdam mo'y mag-isa ka. Sa tuwing nagsisindi ka ng kandila at binubulong ang iyong kahilingan, naririnig nila ito. Sa bawat biglang kapayapaan matapos mong manalangin, iyon ang paraan nila ng pagsasabing, anak, malapit na. Nakita ng universo ang iyong pagtitiis. Nasaksihan nito ang bawat pagkapagod mo, ngunit kailanman ay hindi ka bumitaw sa pananampalataya. Alam nito ang iyong mga luha, ang iyong mga sakripisyo, at ang iyong mga tahimik na pag-asa. At ngayon, nagsisimula ng kumilos ang lahat pabor sa iyo. Ang enerhiyang dati ay nakaharang, ngayon ay malayang dumadaloy. Mapapansin mo ito sa maliliit na paraan, isang taong biglang nagparamdam matapos ang mahabang panahon, isang hindi inaasahang mensahe, isang bagong pagkakataon, o isang pakiramdam na may magagandang bagay ng paparating. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga sandaling ito, Virgo. Ito ang mga palatandaan, mga sagradong pahiwatig ng langit, na ang tadhana ay muling inaayos para sa iyo. Hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi nakakalimot ang universo sa mga kaluluwang nagmamahal ng buong puso, nagbibigay ng walang hinihingi, at nananalangin ng taos. Bawat kabutihang ibinahagi mo, kahit hindi napansin ng iba, ay nakatala sa banal na talaan ng karma. At ngayon, nagbabago na ang balanse. Ang enerhiyang ibinuhos mo noon ay bumabalik, pinarami, pinadalisay, at mas makapangyarihan. Maaaring kakaiba ang pakiramdam ng pagbabagong ito sa simula. Maaaring gumaan ang iyong loob, o baka mapansin mong nawawalan ka ng interes sa mga dating gawain, tao, o gawi. Huwag mo itong labanan. Iyan ay senyales na inaangkop ng iyong espiritu ang sarili sa mas mataas na panginginig ng enerhiya.
Ang mga bagay na mawawala sa ngayon ay mga enerhiyang hindi na makakasama sa bagong yugto ng iyong buhay. Pumapasok ka na sa bersyon ng iyong sarili na hindi na kailangang magpaliwanag, mangontrol o humingi ng pagpapatunay. Virgo, matagal nang hinihintay ng tadhana ang sandaling ito, ang tumigil kang habulin at magsimulang magtiwala. Ang mga biyayang dating lumalayo ay sila na ngayong lumalapit. Dahan-dahan, mahinahon at may kabanalan. At kapag dumating na sila, hindi ito dadalhin ng pagkalito o takot. Darating sila na may dalang kapayapaan, kalinawan, at ang malinaw na pakiramdam na sa wakas, ito na ang para sayo. Kaya ngayong gabi, kapag bigla mong nadama ang kakaibang katahimikan, huwag mo itong pagdudahan. Hindi iyon kawalan, iyon ay pagdating. Nagsimula na ang paglipat. Sindihan mong muli ang iyong kandila, bumulong ng marahan, handa na akong tumanggap. At maririnig mo ang tugon ng universo. Sa wakas, Virgo, handa na rin ako. Ang mensahe ng universo. Virgo, matagal nang hinihintay ng universo ang sandaling ito, ang sandaling sapat nang lumambot ang iyong puso upang marinig ang katotohanang matagal na nitong ibinubulong sa iyo. Hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na nakasulat na sa iyong kapalaran. Sapagkat ang tunay na nakalaan para sa iyo, walang puwersang makakaagaw. At ang hindi naman para sa iyo, kahit gaano mo papilitin, kailanman ay hindi mananatili. Ibinubulong ng universo, anak, sapat na ang ginawa mo. Sapat na ang iyong mga luha. Maraming beses mo nang napatunayan ang iyong halaga. Ngayon, ako naman ang kikilos para sa iyo. Alam mo, Virgo, kumikilos ang universo sa katahimikan, hindi sa mga engrandeng milagro o nakakayanig na pangyayari, kundi sa mga tahimik na pagkakahanay na unti-unting binabago ang takbo ng iyong buhay. Kapag may nawala sa iyo na akala mo'y panghabang buhay, iyon ay dahil may mas dakilang bagay na inihahanda. Kapag may taong lumisan, hindi iyon pagtanggi, kundi paggabay. Kapag may planong biglang bumagsak, iyon ay dahil mas alam ng Diyos ang daan na tatahakin mo kaysa sa sarili mong plano. Bawat dasal na bumulong ka sa dilim, bawat luha na tumulo sa iyong unan, lahat iyon ay narinig. Sa sandaling inakala mong walang nakikinig, iyon mismo ang oras na mas lalong lumapit ang universo sa iyo. At kahit hindi agad dumating ang kasagutan, hindi iyon hindi. Iyon ay hindi pa ngayon. Dahil ang mga biyayang nakasulat para sa iyo ay kailangang huminog, kailangang hintayin ang sandaling handa ka nang tanggapin ang mga ito ng walang takot, walang pagdududa, at walang paghabol. Virgo, ito na ang bahagi ng iyong paglalakbay kung saan ang pananampalataya mo na mismo ang magiging iyong magnet. Mula sa sandaling ito, ang mga bagay na ninanais mo ay unti-unting lalapit sa iyo, mga tao, mga pagkakataon, kagalingan, at kahit ang mga kasagutang matagal mo nang inaasam. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil natutunan mo nang magpaubaya. May isang lumang kasabihang Pilipino, ang nakalaan sa iyo, kahit saan pa yan, babalik at babalik. Ang universo ay nagsisimula ng ibigay sa iyo ang mga para sa iyo, paisa-isa, sandali-sandali. Mapapansin mo ito sa mga senyales, isang puting paru-paro na dadaan sa harap mo, ang biglang samyo ng bulaklak sa walang laman na silid, o isang estrangherong biglang magsasabi ng mga salitang eksaktong tugma sa tibok ng iyong puso. Lahat ng ito ay mga kumpirmasyon, mga pahiwatig ng langit, na ang gulong ng tadhana ay umiikot na pabor sa iyo. Ngayong gabi, inaanyayahan kang gawin ang isang simpleng kilos ng pananampalataya, isang banal na ritual ng pagbitaw at pagtanggap. Sindihan ang isang puting kandila. Huminga ng malalim at banggitin ang iyong buong pangalan. Pagkatapos, marahang sabihin, hindi ko na hinahabol ang lumalayo. Tinatanggap ko ang dumadaloy. Handa na ako sa mga para sa akin. Habang sumasayaw ang apoy, isipin mong umaangat sa langit ang bawat bigat na binuhat mo, sakit, kalituhan, pagkadismaya, nagiging liwanag na dumarating sa langit. Isipin mo ang sarili mong nakatayo ng payapa, maliwanag, at napalilibutan ng enerhiya ng banal na oras. Sapagkat yan na ang tunay mong anyo ngayon, Virgo, isang kaluluwang hindi na nagmamakaawa sa universo, kundi nakikipag-ugnayan dito. Malinaw ang mensahe, hindi mo kailangang magmakaawa para sa pag-ibig na para sa'yo. Hindi mo kailangang lumaban para sa mga pagkakataong nakaukit na ang iyong pangalan sa mga bituin. Hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na matagal nang naghahanap sa iyo sa di nakikitang daigdig. Ang tungkulin mo ngayon ay maniwala, manatiling bukas, at kumilos ayon sa kung saan naroon ang kapayapaan. Sinasabi ng universo, magpahinga ka na. Nakita ko ang iyong pagsisikap. Gumagalaw ako ng mga bundok alang-alang sa iyo. At kapag dumating na ang mga biyayang ito, hindi sila darating na may kaguluhan o pagkalito.
Dadalhin nila ang kapayapaan, ang uri ng kapayapaang mararamdaman mo sa iyong puso, na magpapasabi sa iyo, ito na yon. Ito ang hinihintay ko. Kaya kapag muli mong nakita ang mga palatandaan, ang panaginip na tila napakatotoo, ang kantang biglang tumutugma sa iyong damdamin, o ang numerong paulit-ulit mong nakikita, huwag mo itong baliwalain. Iyan ang paraan ng universo upang ipaalala sa iyo, hindi mo na kailangang habulin, Virgo. Kailangan mo lang tumanggap. Ngayong gabi, magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng iyong banal na paghahatid. Tapos na ang panahon ng paghihintay. Ang mga nakalaan para sa iyo ay papalapit na, ginagabayan ng mga kamay na di nakikita, dala ng tadhana mismo, at may pirma ng iyong pangalan, nakasulat sa liwanag. Ang pangako ng pagkakaayon. Virgo, narating mo na ang sandaling nagsisimulang magtagpo ang mga piraso ng palaisipan. Ang lahat ng dati magulo, nakakalito, o masakit, ngayon ay unti-unting umaayon. Hindi ito nagkataon, kundi disenyo ng banal na tadhana. Narinig ng universo ang iyong mga dasal, sinukat ang iyong pagtitiis, at ngayon ay iniayos nito ang isang pambihirang himala sa likod ng tabing ng panahon. Maaaring hindi mo pa agad ito makita, ngunit kung titingnan mo ng mabuti, mapapansin mong muling umaagos ang buhay. Ang mga pag-uusap ay nagiging magaan, ang bigat sa puso ay dahan-dahang naglalaho, at may kapayapaang ngayon mo lang naramdaman, isang tahimik na katiyakang tama na ang direksyong tinatahak mo. Ito, Virgo, ang tinatawag na pagkakaayon. Ang mga taong minsang nawala ay maaaring muling magpakita, hindi para sa drama o pagsasara, kundi upang ipaalala sa iyo kung gaano ka nakalayo. Ang mga pagkakataong minsang naglaho ay maaaring bumalik, ngunit ngayon ay mas akma na sa taong naging ikaw. Ang pag-ibig na minsang nagdulot ng sakit, ngayon ay magsisilbing lunas, sapagkat ang bersyon mo na dating humahatak ng pighati ay wala na. Pumapasok ka na sa iyong banal na panginginig, divine vibration. At kapag nangyari yon, hindi lang tumutugon ang universo, nagdiriwang ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may mabuting dumating matapos ang mahabang paghihirap, sinasabi natin, dumating din ang tamang oras. At ito na yon para sa iyo, Virgo, ang iyong tamang oras. Ang mga araw ng paghihintay, pangamba, at pananabik, lahat ng iyon ay nagdala sa iyo sa perpektong sandaling ito, kung saan nagtagpo ang pananampalataya at katuparan. Ang pangako ng universo ay payak, hindi mo na kailangang habulin ang mga para sa iyo. Ang mga biyaya ay kusang kikilala sa iyong enerhiya, at lalapit sa iyo ng walang hirap, gaya ng isang lumang awitin na muling natagpuan ang kanyang himig. Ang tanging hinihingi na lamang sa iyo ngayon ay manatiling payapa, nakaugat, at mapagpasalamat. Tuwing umaga, bago ka magsimula ng araw, maglaan ng isang tahimik na sandali. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin, "Salamat, universo, sa lahat ng umaayon para sa aking kabutihan, kahit ang mga bagay na hindi ko pa nauunawaan." Ang munting gawaing ito ng pasasalamat ay ginagawang magneto ang iyong enerhiya. Binubuksan nito ang mga di nakikitang daan kung saan dumadaan ang mga milagro. Tulad ng mga Pilipino na nagsisindi ng kandila sa altar, hindi lamang para humiling kundi para magpasalamat, paalala ito sa universo na buhay ang iyong pananampalataya, na nagtitiwala ka kahit sa katahimikan. Virgo, ang pagkakaayon na iyong hinihintay ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagiging bersyon ng sarili mong hindi na nagdududa sa kanyang halaga, hindi na humihingi ng paumanhin sa kanyang liwanag, at lubos nang nauunawaan na ang paghihintay ay hindi parusa, kundi proteksyon. Bawat pinto ang nagsara ay nagligtas sa iyo sa sakit. Bawat dasal na tila walang tugon ay nagdala sa iyo sa kapayapaan. At ngayon, habang naglalakad ka sa bagong kabanatang ito, mauunawaan mong walang nasayang, bawat pagkaantala ay may dahilan, bawat pagdurusa ay may nakatagong biyaya. Hindi magtatagal, mapapansin mong dumarami ang mga synchronicities, mga numerong paulit-ulit, mga kantang pamilyar, o mga bagay na biglang bumabalik sa iyong buhay. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay nakaayon na sa ritmo ng tadhana. Ang mundo ay nagsisimula ng umalingaw sa dalas ng iyong kaluluwa. Makikilala mo ang mga taong parang tahanan kahit ngayon mo lang nakilala. Tatanggap ka ng mga oportunidad na parang sadyang ginawa para sa iyo. At sa mga sandaling iyon, mararamdaman mo ang malalim na kapayapaan, ang tiyak na pakiramdam na ito na yon, akin ito. Ngunit tandaan, Virgo, ang pagkakaayon ay hindi mo kinokontrol, ito ay tinatanggap. Tulad ng mga bulaklak na hindi hinahabol ang araw kundi basta'y namumukadkad sa liwanag nito, hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na para sa iyo.
Kailangan mo lang mamukadkad, manatiling bukas, at magtiwala na ang para sa'yo ay nasa daan na patungo sa'yo. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, sindihan mo ang isang kandila. Hayaan mong punuin ng liwanag nito ang iyong silid. Bumulong ng pasasalamat sa apoy at sabihin, "Ako ay nakaayon. Ako ay handa. Ako ay tumatanggap." At habang patuloy ang pagliyab ng kandila, isipin mong ang iyong mga biyaya ay naglalakbay patungo sa iyo, tinatahak ang panahon, distansya, at tadhana, ginagabayan ng enerhiya ng pananampalatayang hindi kailanman nawala sa iyong puso. Virgo, ito ang pangako ng pagkakaayon. Tapos na ang panahon ng paghabol. Nagsimula na ang panahon ng pagtanggap. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng tunay na para sa iyo ay dadaloy ng may kadalian, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil natutunan na ng iyong kaluluwa ang banal na sining ng pagpapahintulot. Virgo, sa pagtatapos ng mensaheng ito, maglaan ka ng sandali upang maramdaman ang lahat ng nagbago, hindi lamang sa paligid mo, kundi sa loob mo rin. Tinahak mo ang mga panahon ng paghihintay, pag-aalala, at pag-asa. At narito ka ngayon, nakatayo sa liwanag ng banal na oras, handa nang tanggapin ang tunay na para sa iyo. Nais ng universo na iyong alalahanin ang katotohanan ito, walang bagay na nakalaan para sa iyo ang kailanman lilipas lamang. Ang mga biyayang nakaukit sa iyong pangalan ay umiikot sa iyo mula pa noong simula ng panahon, naghihintay na maayos ang iyong enerhiya upang umayon sa kanila. Ngayon, kumpleto na ang pagkakaayon na iyon. Hindi ka na humahabol. Umaakit ka na. Hindi ka na nagmamakaawa. Nagtiwala ka na. Hindi ka na nakaliligtas lamang. Namumuhay ka ng ganap, ginagabayan ng mga di nakikitang kamay, pinoprotektahan ng mga espiritu ng ninuno, at sinuportahan ng walang hangganang biyaya ng universo. Ilagay ang iyong kamay sa puso, huminga ng malalim, at ulitin ng marahan. Handa na akong tumanggap. Nagtitiwala ako sa tamang oras ng aking buhay. Ang nakalaan para sa akin ay laging matatagpuan ako. Hayaan mong umalingaw-ngaw ang pagpapahayag na ito sa iyong kaluluwa ngayong gabi, Virgo. Sapagkat ito na ang iyong sandali, ang banal na paghahatid na matagal mo nang hinihintay. Narinig ka na ng universo at ngayon, oras na para tanggapin mo ito.